Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest weather today forecast. Huling nakita po si Bagyong Inday sa layong 780 km silangan huyan ng Apari, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin umabot po sa 165 km per hour near the center at gustiness na 205 km per hour. At kumikilos po yan sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran na 20 km per hour. And as we can see po, based on our latest satellite, yung kanyang mata at yung compact ng kaulapan at halos kabuuan ng bagyo ay nasa karagatan pa ho. Bagamat yung kanyang outer periphery ay kumbaga nahahagip na itong eastern section ng Northern Luzon at yung Catanduanes. Pero sa kasalukuyan, yung kabuuan ng kanyang bagyo ay halos nasa karagatan pa. At sa kasalukuyan, meron na po tayong mga nakataas na signals or may mga probinsya kung saan nakataas na po yung ating signals at mamaya lamang po ay ipipresent po natin yan isa-isa. Maliban po dito sa bagyo, meron pa po tayong binabantayan na habagat o yung enhanced habagat na siya pong inaasahan nating magdudulot ng malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa mga oras na ito ay nagpapaulan na yan sa eastern section o sa western section ng Visayas at Mindanao at inaasahang magpapaulan pa sa mga susunod na oras at araw until weekend huyan and even until Monday. At dahil west-northwestward po ang movement nitong bagyo, nananatiling mababa po ang tsansa ng landfall scenario. Pero kahit pa hindi ito mag-landfall, kahit mababa ang tsansa ng kanyang landfall scenario dahil sa lawak ng kanyang sirkulasyon, ibig sabihin mahahagip pa rin talaga itong Northern Luzon ng diametro nitong bagyo kung kaya't necessary pa rin na magtaas tayo ng warning signals or wind signals sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Kaugnay dyan, signal number 2 ngayon ang nakataas sa Batanes at eastern portion ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. So ibig sabihin, they are expecting 62 to 88 kilometers per hour na lakas ng hangin at meron tayong pwedeng ma-experience na minor to moderate threat to life and property. So pinaghahanda natin ang ating mga kababayan dyan. Pinag-iingat po natin dahil hindi po pwedeng maging kampante dahil yung ganitong klaseng hangin maaari pa rin pong makapaminsala ng mga properties and even mag-pose ng threat, minor to moderate threat to life and property. Samantala, signal number 1 naman sa natitirang bahagi pa ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Signal number 1 sa Isabela, northeastern portion ng Quirino, sa Apayao, northern portion of Abra, sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, at sa northern and central portions ng Catanduanes. Ibig sabihin, may 39 to 69 kilometers per hour na lakas ng hangin po silang pwede pong maranasan or ma-experience in the next 24 to 36 hours. So meron pa pong time para makapaghanda pero we're hoping that by this time ay nakapag-ready at nakapag-prepare na po ang ating mga kababayan sa mga nabanggit nating lugar. Samantala, based po sa ating latest track na ipinalabas ngayong 5, in the next 24 hours, inaasahan natin dahil sa kanyang movement, pwede na ang kanyang mata. Ang sentro ng kanyang mata ay nasa layo na po ng 455 kilometers hilagang-silangan ng Itbay at Batanes. So, po nasa loob pa rin ho yan ng ating area of responsibility. But, by Saturday afternoon, mataas ang tsansa na ito ay nakalabas na ng ating area of responsibility. Pero kahit na ito po ay nasa labas na ng ating PAR, patuloy pa rin natin itong babantayan at hindi pa rin ho pwedeng maging kampante. Mainam pa rin hong maghanda at maging prepared at vigilant pa rin ho dahil mahahatak pa rin ito ang southwest monsoon o yung habagat. At yung southwest monsoon naman ang patuloy na magdudulot ng significant at malawakang pagulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Especially kahit ngayon sa mga oras na ito ay nagdudulot na siya ng mga pagulan. As I mentioned po dito sa western section ng Visayas at sa Mindanao, and then sa mga susunod na oras at araw ay dito din po sa natitirang bahagi pa ng Luzon at sa halos buong bansa. By Thursday ho, inasahan natin na ang sentro nitong bagyo ay nasa layo na po ng 815 kilometers north-northwest ng extreme northern Luzon or nasa vicinity na po siya ng China. Kasalukuyan, in effect pa rin po yung ating weather advisory. Ito naman ay dahil sa bagyo, dahil po sa southwest monsoon.
So inaasahan po natin yung 50 to 100 millimeters of rainfall ngayong araw. Huyan hanggang bukas ng hapon, pwede pong ma-experience ang malalakas na pag-ulan, particular 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa Occidental Mindoro, sa Antique, sa Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at maging sa Zamboanga del Sur. So sa mga kababayan natin dyan, patuloy natin silang pinag-iingat, especially po sa mga banta ng pagbaha, doon po sa mga vulnerable areas, meron pa rin hong bantaan ng mga flash flood dahil sa mga pag-ulan na ito. Samantala, bukas ng hapon until Saturday afternoon, ina-expect natin dadami pa yung lugar na makakaranas po ng malalakas na pag-ulan at mag-i-intensify pa nga. In fact, yung mga pag-ulan dito sa ilang lugar sa western section ho ng Southern Luzon at ng Visayas. Katulad na lamang dito sa Occidental Mindoro at sa Antique kung saan inaasahan natin pwede pong umabot o pwedeng mag-range ang rainfall ng 100 to 200 millimeters of rainfall in just 24 hours. So, pwede po yung magdulot ng malawakang pagbaha. So, dito naman sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, sa Palawan, Zamboanga, Sibugay at Zamboanga del Sur, maaari pa rin maka-experience ng 50 to 100 millimeters of rainfall by tomorrow afternoon until Saturday afternoon. Kaya patuloy po natin silang pinaghahanda at pinag-iingat, especially po sa mga low-lying areas, sa mga areas o sa mga lugar na malalapit po sa ilog at vulnerable areas po sa mga pagbaha. And by third day, kung mapapansin nyo po, dumami pa yung mga inaasahang nating lugar na makakaranas ng mga malawakan at malalakas na mga pag-ulan. At yung mga areas kung saan ay pwede makaranas po ng 100 to 200 millimeters of rainfall ay dito pa rin po sa Occidental Mindoro, sa Zambales at maging sa Bataan. Habang 50 to 100 millimeters of rainfall naman sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, at maging dito po sa Palawan. Dahil sa southwest monsoon or enhanced southwest monsoon, inaasahan natin ang occasional gusty winds o medyo mahangin na kondisyon ng panahon sa malaking bahagi ho ng bansa, most of the country, dahil po yan sa habagat. Kaugnay dyan, meron din po tayong gale warning na nakataas ngayon sa malaking bahagi o sa eastern section ng ating bansa, partikular ho dito sa Batanes, northern and eastern coast of Cagayan, including Babuyan Islands, sa Isabela, Aurora, northern and eastern coast of Catanduanes, Polillo Islands, eastern coast of Camarines Norte, northern coast of Camarines Sur, northern eastern coast of Northern Samar. Ibig sabihin, hindi po muna inaalaw or hindi nare-recommend na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dyan dahil napakadelikado po ng kondisyon ng karagatan dahil po sa presence ng bagyong Si Inday dito sa eastern section ng bansa.